Ang lalaki, na kilala bilang mahal na tao, ay nabigla sa pagtanggi ngunit tiniyak ng isang taong pinangalanang, walang pangalan, na hindi niya sinasalungat ang kanilang mga layunin, ngunit ayaw lang na maging subordinate sa isang taong sa huli ay mabibigo. Bilang tugon sa pinaghihinalaang kalapastanganan na ito, ang isang nilalang na pinangalanang, Harpy, ay nagalit at naghahanda sa pag-atake, ngunit pinigilan ng isang taong nagngangalang Rina na nagbanta na papatayin ang mga flare ng Imperial Army mula sa kanyang pack. Nagbabala si Rina na ang mga flare ay makaakit ng pansin at nagmumungkahi na pabayaan nila si No Name at ang Dearman. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumayag ang grupo na paalisin sila. Gayunpaman, ang isang taong lobo na nagngangalang Brody Baldoff ay nagdududa sa bluff ni Rina at sinasabing kaya niya ang sinumang tao na darating sa kanila. Sa gitna ng tensyon, inutusan ni Patrick ang lahat na lumayo kay Rina at No Name, dahil naniniwala siyang ito ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Ang No Name ay nag-anunsyo ng kanilang pag-alis, ngunit bago sila makaalis, ang mahal na tao ay gumagamit ng mahika upang maparalisa sila. Nagpasya si Patrick na dapat silang patayin dahil sa labis na kaalaman, ngunit nag-aalok sa kanila ng isang huling pagkakataon na sumali sa kanilang layunin. Napagtanto ng No Name na ang Necron Society ay binubuo ng mga tagasunod ni Botes at ang kontrata sa person ay magreresulta din sa kanilang pagkamatay kung magbubunyag sila ng anumang mga lihim. Kinumpirma ito ni Patrick at hiningi ng No Name ang sagot bilang regalo ng pamamaalam. Inihayag ni Patrick na ang mga tato ng Necron ay nagbibigay lamang ng kapangyarihan sa punong pari at inaalipin ang natitira upang gawin ang kanyang pag-uutos. Hiniling sa kanila ng mahal na lalaki na pumili, ngunit bago sila makasagot, nag-aapoy ang mga flare ni Rina, na nagdulot ng pagkagambala. Isang babaeng nakapikit ang may ibinulong kay Patrick, na nag-utos sa lahat na magkalat. Nilapitan ng babaeng bulag, na ipinahayag na headmaster ng TNT Orphanage, si No Name at si Rina. Habang hinahawakan niya ang mukha ni Rina, ang kanyang kamay ay nagiging putik, na nagpapahiwatig ng kanyang tunay na ugali. Ipinaalala sa kanya ng No Name na mamamatay ang mga bata kapag sumiklab ang digmaan, ngunit naniniwala ang punong guro na dapat na malipol ang mga tao. Nasasaksihan ng No Name si Rina na nagsisimula ng matuno bago sila balutin ng dilim. Nagising si No Name sa Charnel House kasama si Rina na natutulog sa kondangan. Inisip niya ang mahabang buhay na kanyang nabuhay at ang tulong na natanggap niya mula sa TNT Guild. Napagtanto niya na hindi siya maaaring humingi ng tulong sa kanila sa pagkakataong ito, dahil ito ay magreresulta sa muling pagkamatay ni Rina. Lubos niyang pinagsisisihan ang dahilan ng pagkamatay nito at kinumpirma ng isang abiso na kumpleto na ang kanyang mana, na nagpapakita na nakakuha siya ng bagong bonus ng corrosive resistance. Matapos maranasan ang kanyang ikapitong kamatayan at tumaas ang kanyang resistensya sa acid, napagtanto ng No Name na ang bonus ng manliligaw ng Necromancer ay automatikong napili. Habang tinitingnan niya si Rina, napansin niyang iba ang stats nito sa naunang panahon at bumaba ang assimilation rate nito sa 87.75. Nagising si Rina at nabanggit ang pagkakaroon ng kakaibang panaginip, nakakagulat na No Name. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang pendant bilang tanda ng pagtitiwala, ngunit sa kabila ng pagtanggap nito, nagpasya si No Name na dapat silang maghiwalay ng landas. Pinayuhan niya si Rina na huwag manatili sa Charnel House ng higit sa isang buwan at kapag tinanong niya kung saan sila magkikita muli, sinabi niya na hindi sila magkikita. Humingi ng paumanhin si No Name sa kanya at hinikayat siyang mamuhay ng malaya sa kanyang pag-alis sa piitan. Hindi sigurado kung saan susunod na pupuntahan, naalala niya ang bakanteng tuyong underground na piitan ng sementeryo at patungo sa direksyong iyon. Lumilitaw ang isang asul na bintana, na nagpapalam sa kanya na ang kanyang pag-unawa sa mga kalansay mula sa kanyang nakaraang buhay ay umabot sa ranggo na EX. Nagising si No Name na walang armor, hindi makagalaw, at napapalibutan ng mga asul na bintana. Isang window ang nagpapalam sa kanya na siya ay nasa mahimbing na pagtulog at sa loob ng kanyang panaginip. Ang kanyang mga estatistika ay nabawasan at ang kanyang mahika at field division ay napigilan. Ang isa pang bintana ay nagsasaad na siya ay nasa ilalim ng isang makapangyarihang enchantment. Habang sinusuri ng No Name ang kanyang paligid, nagsimula siyang gumalaw, at ipinapakita ng asul na window na ang kanyang mga estatistika ay 15% na lamang ng kung ano sila noon. Nakatagpo siya ng isa pang skeleton na sundalo at nakipag-away,
ginamit ang pattern ng kanyang kalaban sa kanyang kalamangan. Matapos talunin ang kalansay, ang no-name ay nakabawi at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Biglang lumitaw ang isang orc skeleton at naghatid ng malakas na suntok, na naging sanhi ng pagkabasag ng braso ni no-name. Kinuha ng no-name ang kanyang naputol na braso at natuklasan na ang kanyang level 5 sword mastery ay na-activate na. Sinaksak niya ang orc skeleton, nabasag ang bungo nito at pinatay. Ang no-name ay gumaling muli, at isang bato ang lumiwanag, na nag-aalok sa kanya ng seleksyon ng mga kalasag at armas. Pinipili ng no-name ang isang espada at kalasag, at ang stat debuff ay tinanggal, na nagpapanumbalik ng kanyang field division. 3 orc skeleton ang nagtipon-tipon at lumalapit sa no-name, ngunit tinasa niya ang sitwasyon at nagawa niyang harangan ang kanilang mga pag-atake. Nagtataka siya tungkol sa mga intensyon ng bumihag sa kanya at napagtanto niya na maaaring wala ng pag-asa. Habang sinusupil siya ng mga kalansay ng orc, iniisip ni no-name kung sino ang maaaring kumokontrol sa kanila at kung bakit hindi pa nila siya pinapatay. Isang babae ang nakamasid sa malayo habang pinipigilan ng mga kalansay ang no-name. Nagtanong ang babae kung may iba pa siyang itinatago, at hindi nagtagal ay napapalibutan si no-name ng mga sumisigaw na espiritu habang ang boses ay patuloy na nagtatanong sa kanya. Ang no-name ay lumalaban sa mga espiritu at nagtatanong sa pagkakakilanlan ng boses. Palihim na nagsasalita ang boses, na tinutukoy si Rubia. Walang pangalan ang nagalit at hinihiling na malaman kung sino siya. Ang boses ay nagsasaad na siya ay babawiin at muling buuin siya, pagdaragdag ng mga buto mula sa iba pang mga nilalang. Napagtatanto na ang entity na ito ay makapangyarihan at alam ang kanyang kakayahang muling buhayin, nagtanong si no-name kung bakit siya dinala doon. Pinakawalan siya ng mga espiritu, at ipinaliwanag ng boses na gusto niya ng magiliw na chat habang naghihintay ng isang tao. Binanggit niya ang paggawa ng pag-aayos pagkatapos maghukay ng isang bagay at nagpahayag ng interes na marinig ang kanyang kwento. Ang no-name ay nagtatanong tungkol kay Rubia, at ang boses ay nagpapakita na nakita niya ang mga imahe niya sa kanyang isip. Nang tanungin kung gaano katagal na mula noong siya ay muling nabuhay, ang no-name ay sumasagot na 3 buwan na ang nakalipas ayon sa normal na mga pamantayan. Frustrated, ibinulalas niya na ito ang kanyang ika-9 na buhay at sumasalamin sa kanyang mga pagkabigo na protektahan o iligtas ang sinuman. Biglang, isa pang boses ang nagsabi sa kanya na ang kanyang sigaw ay natakot sa kanya, at lumingon si no-name upang makita ang isang bahagyang kalansay na babae na nakasuot ng pulang damit na nakatitig sa kanya. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.